Ang batang babae ay pumipitas ng isang mailong lote nang biglang bumitaw ang kanyang kaibigan. Dumulas ang paa ng batang babae at nahulog siya isang napakalalim na bangin habang ang kanyang kaibigan ay kunwari lang na umiyak kabutihang palad. Hindi nasaktan. Ang batang babae nang siya ay magising siya ay namangha sa kagandahan ng paligid. Parang nasa paraiso. Ang mga halaman at bulaklak dito ay parang mga mahiyain na dalaga, mabilis tumakbo. Kapag may nakita na mangha ang batang babae, sa kanyang nakita kaya't sinundan niya. Ito sa pagkakataong iyon. Nakita ng batang babae ang isang grupo ng mga misteryoso nilalang na tila nagsasagawa ng isang sinaunang seremonya. Kinuha niya ang kanyang kamera at kinuha na ng litrato ang mga ito. Ngunit nagulat ang mga nilalang. Dahil flash ng kamera kaya tumakbo. Ang batang babae at hinanap ang daan palabas nakakita siya ng isang kubo. Sa malapit ngunit nang buksan niya ang pinto. Tila pumasok siya sa isang ibang mundo. Habang nag-aayos siya para kuhanan ng litrato, ang kakaibang tanawin biglang lumipad. Mula sa langit ang isang na ibon na hinila siya pataas. Pilit na pumiglas ang batang babae at nang makawala siya mula sa kuko ng ibon, muli siyang nahulog mula sa mataas na lugar at bumagsak sa isang batang lalaki na namimitas ng banal na prutas. Halos mamatay ang batang lalaki sa pagbagsak pero walang galos ang batang babae. Nakita niya ang nagniningning na banal na prutas sa itabi. Kinuha niya ito at inamoy. Biglang pumasok ang prutas sa kanyang bibig at kahit na sinubukan siyang pigilan ng batang lalaki, huli na nang mailuwa ng batang babae ang prutas. Natira na lang ang balat nito. Sino ang nagpagawa sa'yo na kainin yan? Hindi ko kinain yan, pumasok yan mag-isa. Totoo yan kapag dumating. Ang iba at makita ka iyak. Mamamatay ka, alam mo, B. Bakit ka galit na galit sa isang prutas na yan? Dumating ang mga kamag-anak ng batang lalaki at nung malaman nilang kinain ng batang babae,